Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong class sa hapon po na ito. Ang atin pong subject ay Man, His Nature and Destiny. Ano po? Ang tao, yung kanya pong katauhan, at ang kanya ang patutunguhan ng tao. Yun po yung atin pong destinasyon. Nasa chapter 2 na po tayo na atin pong manual, ano po, about death. At pag-usapan po natin yung erroneous views, ano po. Pag sinabing erroneous view, ito po yung mga error. Coming from the word error, di ba? O yung mga maling pananaw. Ikaw, tayo po muna yung manalangin. Pastor, Jose, open us is prayer. Praise the Lord. Salamat Panginoong Diyos sa patuloy ng gusto araw. Amin. Lakas ng naglay ko. Salamat. Mamaya sa isang malinaw at silang kaisipan sa araw nito. Sa aming pag-aaral, samahan mo kami. At nawa Panginoon ang aming pag-aralan. Patuloy na magbigay sa amin ng reputation ng Diyos. At patuloy na kaalaman ng pagkalit sa amin sa bilang tulong ng Dalang Espiritu Santo, mga Panginoon. Bigyan namin sa pagturo ay malayo mo Panginoon sa amin. Pagturo sa amin. Ikaw Panginoon patuloy bigay kalakas sa Kanya, O Diyos. Hallelujah. At nawa Panginoon ang marami pang kaalaman na ikaw lumos sa amin sa magitan ng Kanyang pagtuturo Panginoon sa tulong ng Espiritu Santo. Maraming salamat. Samahan mo kami Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Sir Emma, pakisara nga yung pinto. Tayo. Naka-aircon tayo. Okay. So, sa pag-aaral po natin dito sa kurso na ito, kailangan po na magtutulungan tayo sa pagtatalakay. Ano? Kailangan ko na inyong mga pananaw na para bagang kayo rin na nagtuturo, no? So, matuto na kayo magturo. Di po ba? Kasi, ito ay yung iba sa inyo, advance, nag-a-advance ng doctorate. So, credit naman ito sa inyong, pero may mga regular na mga doctorate, So, erroneous views, pakibasa nga po, Pastor Nards, yung pong unang paragraph. Erroneous views. One author who denies consciousness and death teaches that the natural destiny of all men is to perish in the sense of an extinction of personal existence, and argues that death is nothing more than the withdrawal of God's gift. The breath of life, that when the breath of life is withdrawn, man goes back to dust. Okay. So, ano ibig sabihin po niyan? Ano po ang tinutukoy diyan sa view na yan? May isang may akda na hindi naniniwala sa kamalayan ng tao sa kamatayan. Okay. Ayon po sa kanya, ang likas na kapalaran ng lahat ng tao ay mapahamak. Ibig niyang sabihin ay ganap na mawawala o mabubura ang pag-iral. Tinuturo niya na ang kamatayan ay simpleng pagbawi ng hilinga ng buhay na mula sa Diyos. Okay. Sige po. Sige, yun po. Yung meaning to say, sa inyong sariling pangungusap, ano ibig sabihin ng view na ito? Mistaken views. Ang tawag? Mistaken. Ano pa? Anong view ito? Yan. Good afternoon po, Pastor Emily, na nasa online, po. So, by the way, katulad po na sabi ko po, kahit nasa online po kayo, you need to transact, you need to comment, So, para ibig sabihin, talagang sumasabay po kayo sa ating pong pagtatalakay. Lalo na po sa mga nagdo-doctorate, So, medyo kailangan po natin mahirap po para pumasa kayo ng doctorate o nakagraduate kayo ng doctorate, meaning to say talagang doktor talaga.
Di po ba? Na kaya mo talagang i-depensa ang pananampalataya meron ka, no? May kakayanan ka magturo talaga at hindi lang may kakayanan, ano po. So, salamat po dahil nandiyan po si Pastora Emily, one of our student sa Doctor of Ministry, newly graduate ng Master of Divinity, ano po. Okay, anong view ito? After death, wala na. Yun, after death, Wala na. patay na. Wala na. Tapos na. Kinuha na ni Lord ang buhay niya. Wala na existence. No? Wala na. Ibig sabihin, walang kabilang buhay. Wala. 'Di ba? Ayon sa kanya, lahat ng tao raw walang pinipili. So, yun ba ay biblical? 'Di ba? Yun ang isa sa view yan, na ano nga, kaya pala marami pong mga maraming itong view na ito very common ito. Ang dami naniniwala dito sa view na ito. 'Di ba? Mga Roman Catholic, 'di ba? Lalo yung nagpapakamatay. Oo, 'di ba? Pagod na pagod. Totoo 'yun. Tapos na, wala na. Wala na. Sabi lang yan. Para matapos na 'yung paghihirap ko. Tapos na 'yung problema, 'di ba? Oh, magpakamatay na lang ako at para tuldok na. No. Walang kabilang buhay. 'Yun ang view na ito. 'Di ba? So, para bagang kesera-sera na lang, what will be, 'di ba? Habang buhay ka, magpakasarap ka na, magpasasa ka na lang, mag-enjoy ka na lang. Oh, living in a wicked way of life. Parang gano'n ang mangyayari. Kumukontra to sa Hebrews 9 verse 27. Di ba, kontra? But I once, yung judgment, Kaya lahat naniniwala sa ito na patay-patay ka na wala na. Mm-hmm. Kaya ito yung talagang gawa tayo ng creating, nagbuhay tayo. Pati kasama nito, lalo sa takutan nila. Di ba? Isipin niyo, mamamatay din yung Kahit na yung, hindi, di ba, kumo, naririnig mo, di ba, sa mga unbeliever, Pag namatay yung kamag-anak nila, na kay Lord na yan. Yun, no way. O ganun na, Parang, wala na, tapos na. Hindi nila alam, merong judgment. Lagi yung common na gano'n, na nasa Panginoon na yan, na kay Lord na yan. Di ba? Sama-samang tao yan. Hindi namatay. So, yan po yung parang wala, lahat unconscious. Wala na. Papunta na lang alabok, babalik na lang sa alabok. Yun po yung yun ang kanilang pananaw. View yan view. Isang view yan. Parang hayop na lang. Oo, parang katulad ng hayop. So, pakibasa nga, Pastor Jose, yung sumunod na mga pangungusap. Another who also. Another who also denies conscious existence between death and resurrection says, Sige, tuloy po. I do not believe that death are either conscious or unconscious. I believe that death are dead. The word conscious and unconscious have to be with the living. Oh, so ano ibig sabihin nito, Pastor Joel? Wala ka ba? Di may manual ka? Tulong kasi another. we need to explain, So, properly ito pong mga talata. Sa tao ay dinidinay Oo. may isang another who also denies. Meron isang nagde-deny po na hindi siya conscious dun sa existence o dun sa tinatawag natin pag-iral ng kamatayan at saka ng resurrection. Ano ibig sabihin? In your own words. Okay. So, Explain it. Dito, maano ko dito na merong naniniwala na hindi sila conscious o unconscious sila na merong talagang kamatayan at muling pagkabuhay na magaganap talaga. Na ito yung mga kadalasang winawalang kabuluhan ng mga tao. Akala nila ay pagkatapos ng kamatayan, wala na. Pero hindi nila alam na nakaabang na paghahapon sa bawat isa. Okay. So, ayan sabi, another view.
Anong view ito? I do not believe. Dinideny daw nila yung alin? Yung Kamatayan. conscious existence. Conscious. Di ba? Yung tinatawag na consciousness, ano, yung wala na, yung Kamatayan. wala nang pakiramdam talaga, di ba? Wala na. Sa pagitan ng kamatayan at saka nung pagkabuhay na maguli. Ito naman, between death and resurrection. Oo. Pagpatay. Oo. Yung conscious tsaka unconscious sa buhay lang daw siya. Oo. Pagpatay, unconscious na talaga. Wala talaga. Di ba ba? So, yung sumunod, sabi niya, I do not believe that the dead are either conscious or unconscious. Nasa gitna siya, no? O ano? Hindi raw siya naniniwala Gitna po. na yung patay na pwedeng conscious or unconscious. Di ba? Parang neutral siya, no? Ako naniniwala ng patay ay patay. Walang kamalayan. Kasi para sa kanya, ang paniniwala niya, I believe that the dead are dead. Oh, yun lang yun ang kanyang ano, patay, pagpatay na, patay na talaga. So, alin doon ang ano, ang unconscious? Alin doon ang conscious? Yung Diba? yung unconscious, yung physical. Ang kamalayan sa buhay lang. Ang kamalayan sa buhay. Sa mga buhay. So, halimbawa nga namatay. Wala nang kamalayan. Wala na. Alin ang walang kamalayan? Wala na. Alin ang merong kamalayan? Meron bang merong kamalayan? Yung katawan Wala na, din, wala na. kaluluwa. Meron tayo tatlong bahagi ng katawan. Yung kaluluwa. Sa kanya nga, dito kay ano, kay... Wala na. Dito sa sinasabi niya. Hindi siya naniniwala sa kaluluwa, sa espiritu. Wala. Basta ano lang. Oo. Hindi siya naniniwala doon sa... So, But the dead are dead. Oo. Kung ano yung biblical ano, kung ano yung biblical na Ayun nga. na nalalaman natin, hindi siya naniniwala doon. Kundi mas ang tao na namatay, Oo. tapos already dead, tapos na. Parang lalabas po yung So, bishop na yung physical lang talaga Ang iniisip talaga yung physical lang talaga. Oo, yung physical. Walang kaluluwa. Na yung pag-iisip, Walang mental, espiritu. pagising. Oo. O gano'n, napapagod ka, yun lang ang conscious niya. Mhm. Eh, kapag siyang isang bayo namatay, wala na yun. ganun yan. So, Physical lang din yung patay. Kasi ang dead kasi kung take note, yung mga grupo ng mga tao na yun, marami yan ha. Marami naniniwala sa mga ganyang pananaw. Actually, namulat nga lang tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin alam ang salita ng Diyos eh. Bisa pag Jehovah Witnesses, paniwala nila yan. Mm. Parang nahimatay. Yung mas Parang nahimatay lang to, hindi patay. Nahimatay lang. Parang ganun lang. Conscious by conscious. Parang Ang sinabi niya dito, I do not believe that dead are either conscious or unconscious. I believe that dead are dead. Oh. The word conscious and unconscious have to do with the living. Sa buhay lang siya. Oh, yung sabi niya, yung salitang conscious. Oh. Para sa Yung buhay, kamalayan, di ba? Conscious, kamalayan. At yung walang kamalayan, wala na. para saan lang daw ba ito? Sa mga buhay? Ibig sabihin, yung buhay, nawawala ng kamalayan? Hindi, ibig sabihin, Bishop, Ito eh. kapag ang tao namatay, Dito, yung pananaw na the words to. conscious at unconscious have to do with the living. Sabi niya, Mm. yung conscious at unconscious, doon naman nangyayari sa mga nabubuhay. Buhay lang. Kasi pag namatay ka, wala na yung unconscious Yun. na yun. Oh. Wala na yung conscious. Wala na talaga yung consciousness. Wala na. Unconscious na talaga. Wala na talaga. Wala na din. Wala na yung ano. Pagpatay-patay na. Patay na. Pagpatay-patay na talaga. Pero kung biblical na Diba? pag-usapan natin, end of journey lang naman yun eh. Yung ano mo. Oo. Kasi, kung papansinin natin, pagdating sa impyerno sinasabi, lalo na yung mayaman, tapos siyempre, yun nga, Lazarus sa Abraham Poso, sabi niya, nainitan nga ako dito eh. May conscious pa rin siya. Saka din lalabas yung kasi yung kamatayan niya. Ano, gate of eternal life. Ano lang, end of journey mo lang sa mundo. Pero yun yung pinakapil po ng buhay na walang hanggan sa pag-iinap po sa buhay po. Yan. So, yan. Good afternoon po sa mga nasa online. Oh. Diyan na si Ma'am Moriel, Pastora Lorraine, Sister Sally, Ayesha. Ano. Okay, so tuloy lang po. Yung mga regular student po natin, wala pa po, hindi ko pa nakikita sa online ha. Okay, ito po pinag-usapan natin about death, yung kamatayan. Kasi maraming nagtatanong diyan. Mamaya magulat ka na lang, may miyembro ka na magtanong sa iyo regarding diyan di ba? So,
Paano mo patunayan na may impyerno? Nakarating ka na ba doon? Yung mga ganun ba eh, no? Yung mga ganun, ano? May, paano nalaman may kabilang buhay, may langit, di ba? Eh, wala pa nga nakarating. Padala siya, Bishop, sa mga lamay. May mga tao. Okay. So, okay, next paragraph. Pastor Edwin. Okay, basa nga uli yan, mga yan. But this is a subterfuge for convenient deception for the silly lives or hopes with approval the words of J.H. Pettenberg as mislead in the complete solidarity of man and the entire unconsciousness of the Ayun. whole individual in God. Ano ibig sabihin ng subterfuge? Deception, What does subterfuge mean? parang Anong termino yan? trickery, yan. Oh. Tricky, parang masyadong tricky na yan. Parang the wild Trickery, parang gano'n, parang yung panggugulang. Malaya, Ano siya? parang malaya. Deceptive siya, deceptive device. deceptive na O isang dictionary. Oo. Ano siya? Escape, para ba escape, evade, parang ganon. Mm. Daya, parang may Strategy, daya. strategy, parang na deception. Yung taktika, parang gano'n, trick, taktika. Sa deception, kasi Oo, deception, yung ano natin? wrong tactics. Panlilin sa Kumbaga sa akin. Panlilinlang. May pang-dinig lang. Yan. Yung panlilinlang, Yeah. yun, mapanlinlang. Yung Liwanag, liwanag. subterfuge, na same writer daw po, kinote niya. Approval ng galing sa salita ni J.S. Pettengill. So, kilala ninyo sino si J.S. Pettengill, Ano kaya ang kanyang belief? Yung belief niya raw in the complete solidarity of man. The complete solidarity of man. Ano ibig sabihin ng complete solidarity of man? Unified. Hmm? Kumpleto, pagkakaisa ng isa. Oo, pagkaka- At ng kabuuan, Hmm. kamalayan sa kabuuan individual sa kamatayan. Okay, so ayan, meron siyang libro, volume 6, page 69 ng kanyang libro. And the entire unconsciousness of the whole individual in death. Ito pala yung sumisira ng Biblia. Oo, kasi may mga theologian na ganyan, may mga may mga theory na ganyan. Pero ang dami mga bitsin. Oo. Mga erroneous. Tulong babanggain dito. Oo. Hindi niya nabasa. Kaya kailangan talaga maalam tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung sasabihin ng theology siya, tapos ganun, tapos magtuturo ka, tapos Biblia rin gagamitin mo. Kami marami kang babanggay. Marami. Huwag ka na lang mag-theology ng Ganun ito. Human theory talaga. Theology ka na. Kasi babanggain ng Bible yan eh. Binangga niya na nga. Tumutukoy lang siya sa physical aspect lang. Physical naman. aspect. Oo. Hanggang physical lang siya. Hanggang physical lang. Spiritual. Walang Spiritual, soul, siya. Oo. Walang knowledge. aspect. Hindi, kung halimbawa ang natawag nating yung material aspect, halimbawa yung tao buhay, tapos namatay siya. So, kapag patay ka na talaga, yung katawan lupa mo, wala na yun. Talagang wala nang pakiramdam yan. Wala na. Pero kung Biblia ang pag-usapan, meron yung nating kanto na kaluluwa. Kung di siya naniniwala doon, yun ang malaking problema niya. Malaking problema niya. Itong si Peter. Pero ba't nahalin sa theology? So, sabi nga uli, as to whether or not man is conscious or unconscious in death, the same writer makes his position clear enough when he says, same writer, talagang, Pinatutunayan niya. dinidepensahan niya yan. Oo. Na according to him, the dead know nothing or know not anything. Lako. Right, ang bata. Ang patay Pero- ay walang... Is the testimony of the word of God. Oh, And there is nothing in the scripture or in human experience that contradicts this. hindi niya nabasa. Oh. Hindi niya nabasa yung Lucas 16.
Oh, ngayon, the dead know not anything. No? Ito daw po ay sinususugan daw ng alin? Ng Bible? Parang gano'n, you know. And is nothing in the scripture. The Oh, dead yeah, know yeah, not yeah. is the testimony Yeah. of the word of Ang God. laking pagkakamali mo. And there is nothing in the scriptures. Oh, hindi raw po ito kino-contradict ng Biblia. Naku po. Yan po yung kanyang ano. Ha. 100% sa life. Napakalaking pagkakamali niya. Kasi nga ang kanilang pananaw ano, yung tao lang talaga, tao na walang kaluluwa siguro, walang espiritu, no? Pinalabas niya Wala naman man. ang hayop ng tao. Oo, parang hayop lang din. Na pagka namatay, balik na sa lupa. Napakaliwanag ng sabi Yan, ni Pablo. yung kanilang ano. Kailangan alamin mo kung sino So, ang ang layo Diyos. yun namin rito. Kahit dito sa Estela na recognize, binasa mo. Yan. Pastor Ed, pakibasa yung ano sa baba. Sa baba po. Yung still. Still another. Still another. Really nice. Denies The the jury. jury of the Ito si Annihilation. of the wicked. But teaches universal reconciliation, say of man dead at the close of his life. Let us never think of it as life in any sense, but this is part of an argument that the dead cannot be alive in any sense. Bumabangga na naman siya sa salungan. Who denies Ang dami conscious babanggain niya eh. sentence between death and resurrection. From this he Argues. argues Partner. that the term death is the divine definition of the state of Lake fire. of fire. A light of fire. Page 12. If then the dead cannot be alive in any sense, Alay ito. and the light of fire Okay, is tama. defined as death, the unsaved, of course, dead to faith. Okay, so ano yung ano dyan? Ano yung tinutukoy po dyan? Sabi rito, still another recognized theory of the annihilation. Oh. Ano yung theory ng annihilation? Mga yun, no? Hindi sila Di ba annihilationist, ano? Total, ano, Total destruction. Oo. Talagang mga ano, wala talaga iwan. Wala talaga, no? Kaya, Wala talaga. Patay talaga. Another theory to na annihilation, kasi pag namatay ka, wala talaga. Wala talaga. Another theory lang siya ng annihilation kasi yan, ganun yung annihilation eh. yung unang Namatay ka, pinag-usapan natin. parang same lang sila. Parang ano lang, nag-iba lang ng mukha. Pero pa yun pa rin. Iba Oo yung nga sa eh. annihilation kasi na-search ko rin yan. Iba-iba rin Eh, yun ang... siguro branches na lang ito ng annihilationist eh. Parang ganun. Yan nga, branches yan eh. Na divide lang din eh. Annihilation to si JJ. Pinaganda rin yung paliwanag Yes. niya. Oo. Mamari pa siya para sabihin niya ano. Maiba lang ang kanilang Gagawa doktrina. lang siya para makagawa lang siya ng libro. para makabinta. Kaso sa Sabi ko tayo. Yung pinanggalingan sablay. So, from them, yung sinabing death, yung nga salitang death, anong implikasyon ng salitang death according to them? Yung death, sinabi nga, no, ang pinaganguan, 21:8 ng Revelation, ano? Yung ano, ikalawang kamatayan. Meron pa ikalawang kamatayan eh. No? Doon po sa 20 verse 15, 14, 15. Death and hell were cast into the lake of fire. Oo, so 2050 yun. Whosoever was not Yung found Revelation written in the book of life was chapter cast 21 naman. into the lake of fire. Which is the second death. Second death. This is the second death. So kasi nga, pag sinabing yung termino ng death, for them, ano, na first death man yan, o siyempre alam natin, pag first death, yung tinutukoy na physical na namatay. Eh, yung second death, di ba? Ang pahayag, 21:8, 20 verse ikalawang kamatayan. 14. Yun yung sa Oh. espiritu na. Ayun Yun sa nga. kaluluwa. Kasi Di, nung namatay, patay na. Ganun ang kanilang ano.
Kaya nga may death eh. Pag death, meaning to say, yan ang ano, yung huling hinga mo. Yun yung Oo. katapusan talaga. Kung kaluluwa pinag-uusapan dyan, namamatay din ang kaluluwa. Na nadidissolve din, nawawala din. Ano? Kaya hindi ka raw dapat matakot sa ikalawang kamatayan. Kasi matutulo ka rin. Katunayan, sa totoo nun, hindi ka talaga mamamatay. Doon habang buhay kang naghihirap. Ay, ano kaya yung ano, yung pag sinabing death, meron ba? Yun na yung katapusan na ng ano mo, ng lahat sa'yo? Or merong ibig sabihin yung ikalawang kamatayan? Kasi ibig sabihin kung tingnan natin, parang ganito eh. Kasi yung sinabi ting death, yung parang ano natin, end of journey mo na eh. Yung katawan mo, yung end of journey ito, wala na. Kasi kumbaga sa memory, hanggang doon ka na lang. Pag gising mo, ang memory mo ngayon, nasa impyerno ka na. Hanggang doon ka na lang. Tapos, kasi doon may alaala pa siya eh. Sabihin, mula doon sa bata siya hanggang sa mamatay sana, alam niya na ano siya. Tapos ito na siya, nasa impyerno na siya. Yung doon sa impyerno, ikot lang siya doon. Wala nang happiness doon, wala po paros na. Doon ka na sa iikot. Oo. Ang sabi doon. So, pero meron pa sabing lake of fire eh. Sa lake of fire, wala pang tao. Wala pa. Maging si Satanas, tsaka yung matandang asa, sabi siya, tatapos sa dagat-dagatang ako. Yan, sige, kalawang kamatayan. So, isipin, yun na talaga, end of journey na rin yun. Kung may end of journey, Well, yun nga, kung paano mo siya i-depensa? Paano nyo i-depensa yan? Kasi kung dapat sabi, death talaga. Na yung death na, ano nga? Talagang totally distraction talaga. Oo, yung, wala na. Wala na. Pag ganun talaga. Second death. Oo. Yun na yung Namatay. ultimatum na yun. Ultimatum na yun. Ngayon, kung halimbawa sasabihin naman natin na undead doon, na paglulog ka, everlasting to everlasting, andun ka. Parang panunuorin na lang natin sila, parang gano'n, or wala eh. Ano yung muna, define yung death, yung salitang death. What does death means? Tingnan niyo po sa ano. Ano ibig sabihin sa salitang death? Death is referring to a dead person or lifeless person. Lifeless person. Corpse. Oo. Lifeless person. Sabihin yung death. Pero So, yung second death, O yung second death na tinutukoy in Apocalypse chapter 21. eternal separation. Nung sinabing death na naman. So, ang ibig sabihin doon ng death, eternal separation. Eternal separation. Ayun. Eternal separation from the presence of God. Eternal Yung second death. Yun ang second death. Yung second death. Hindi ibig sabihin ng second death, nung hinagi sila sa impyerno, lusaw sila, tapos na. No, maghihirap pa rin sila doon eh. Second death eh. Sabi ito pa, sabi death, a permanent cessation of a vital. Compare brain death. Okay. The cause of occasion of loss of life. So, Yun. hindi yung inihagi sa impyerno, wala na. Dissolve na, lusaw na, wala na talaga, as in wala. Ibig sabihin lang ng death, now sabi ng death. Yan kasi nandito sa Romans 6:23. Diba? Kabayaran. Pero sa kamatayan. Kamatayan, yun nga, babayaran nga. Kabayaran, kamatayan. So, ibig sabihin, yung kamatayan, yung death na tinutukoy doon, yung normal death ng tao. Sabihin, dead person, tinutukoy doon. Patay ka, patay mo. Kaya, kamatayan, sabihin, kamatayan, physical. Birin. Kamatayan, physical. Birin kasi yung... Ayun, yun nga. Pwede yun yung magigan natin. Pero sabi kasi, kung pag-ugnay natin yung sinasabi ng Bible kasi, sabi ko ron, tinan mo yung Roma 6:23, di ba? Sabi ko ron, kabayaran ng kamatayan. Hindi, no? Roma 6. The wages of sin is death. Wala, eternal The life. gift of God is Eternal eternal life. life. Sabi ron, di ba? So, sabihin, Physical death or ano? yung itutukoy dun sa 6:23, that is the spiritual death. And then the everlasting na sinabi dun eh. Di ba? But the wages. Physical death yun. Tingnan mo, dalawa kasi yun eh. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ako po, Bishop. Ang Kasi spiritual na kamatayan, Ah. ito ay paghiwalay ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Paghiwalay. Oo. Separation. Nagsimula ito kay Adan nang siya'y sumuway sa Diyos. Ah. Genesis 2:17. Sa Hindi physical.
Hindi po to Hindi physical na kamatayan. Hindi po. Hindi physical. Sa Efeso 2:1, kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Oh. Bagamat buhay pa sa katawan, ang taong makasalanan ay patay na sa espiritu dahil siya ay hiwalay sa Diyos. Dos uno. Ito po yung pangalawa, ito po sa Separation. physical na kamatayan. Oo. Ang physical na kamatayan, paghiwalay ng espiritu at kaluluwa mula sa katawan. Santiago Okay. 2:26. Kapag ang espiritu ay lumisan na sa katawan, ang katawan ay namamatay. Ito ang karaniwang kamatayan na alam natin. Oo. Tapos ang ikalawang kamatayan, ito yung walang hanggang paghihiwalay sa Diyos sa lawa na apoy. Oh, yun Yung Apokalipsis 20:14 hanggang. Walang hanggang Walang hanggang paghihiwalay. pagkahiwalay ng Opo. tao sa Diyos. Ako, doon sa Na lawang ibubulit apoy. sa lawang apoy. So yung sinabi dito na for the wages of sin is death, i-refers ito doon sa nangyari kila Eva, Adan. Oo. For the wages of sin is death. O kasi nung sinabi, di ba sabi, pagka kinain nyo yan, mamamatay ka. Kung S lang, kasi may S eh, for the wages of sin. Hindi tabi for the wages of sin. Ibig sabihin ng kabuuan. Kabayaran, kabayaran. Oo. Bayad. Ang kabayaran. Kasi kabuuan na yun yung wages. General na kasi yung sinasabi. Ito kasi, singular dito, kabayaran ng kasalanan. Oo. Sa ano kasi, sa Tagalog, ang kabayaran. Hindi lang sila ang mga kabayaran. Pero sa original, ano yun? Ano yun? Maraming kaso siya, no? Si Bato. Kaso. Marami siyang pananagutan sa isol. So yun ba yung may kinalaman ba yun sa Si mga Peter kasalanan? Kasi spiritual din ang nakalagay. 15 din. Spiritual din. Oh. Yung sinasabi sa Romans 6:33. For the wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan. Hindi, teka muna. Ayan. Hindi namin natin mabuti. So, Kasi doon kasi sa Genesis, Oo. kung titingnan natin, ang sabi siya ng Diyos doon, sa wala niya ang tao di magkakasala, sabi ron, huwag niyong Wag. kakainin eh. Wag. Wag. Tiyak na mamatay ka. Tsak na kayo'y mamamatay. Yun. Pero, Sinabi ron eh. kinain. O, Kinain. Kinain. Namatay ba? So Namatay. nagkaroon ngayon ng dalawang, ngayon, sa aral Yeah. natin ngayon, ay sa sinaunang aral pa, hanggang ngayon naman, Mm. na namatay sila. Sa dalawang party sila namatay. yes. Kaya ganoon na nangyari. Hindi pa agad namatay. Pero hindi sabay. Namatay na, Dalawang beses nahiwalay. sila namatay. Pero hindi sabay. Dalawang beses tayo na kamatayan. Sinasabi, isang spiritual, nahiwalay siya sa Diyos. Pagkatapos ngayon, itong physical. So, kung paano siya nahiwalay sa Diyos, eh bakit nakipag-usap pa si ang Diyos si Adan? O, di ba? Tapos kinantubayan niya pa yung tao, kinausap niya si O. Kasi pag sabi nahiwalay ka, no communication. Sa human being, kahit kanino, wala ka ng communication. Kasi hiwalay na eh. O, halimbawa lang ha, tingnan natin. The second part, sa sabing kamatayan, eh, nakita natin na hindi ka agad namatay. Kasi sabi kasi ng Panginoon, sa araw na kayo kumain. Ngayon, salitang sa araw na yon, sinabi ng Diyos, sa panahon, hindi pa nagkakasala yung tao. Kasi kung titingnan natin, yung Biblia, nung magkasala tao, nagkaroon ng pagbabago, mag-ian lupa, sinumpa eh. Diba sabi, sa araw mo, so yung kamatay sila sabi doon na, ikaw yung mamamatay, sabihin, talagang, mamamatay talaga sila. Physical din talaga yung topic doon. Physical sa kanya. Physical kasi dalawang bagay yun eh. Hindi ko. Spiritual Kaya na dalawa nga ito sa physical din. Dalawang ito Nagkaroon ng kamatayan ng tao eh. O paano sila nahiwalay? Hindi. Kung sa parte sa spiritual death tayo, so paano nahiwalay ngayon yung tao sa spiritual death sa panahon na yun? Kasi spiritual death nahiwalay sila, so ngayon spiritual death sa pagkakahiwalay sa impyerno, so alin dito? Ibig ba sabihin, practice lang yun, sinabi sa kamatayan, spiritually nahiwalay tayo, tapos sa katuparan sa impyerno, ganun ba? Yun nga yun eh, spiritual death meaning separation from God. So, Nahiwalay. Separation from God. paano mo ipapaliwanag yung separation from God doon sa Genesis na sinabi niya na pag kayo tumayong pagsalang, kayo'y mamamatay. So doon sa kamatay binabanggit doon, nagkaroon tayo ng dalawang view. Isang spiritual death at isang physical Yes, death. yes, sabay. Doon, masasabi sabay yan eh. Oo. Kasi sinasabi ko dito, Pareho paano kamatay. natin i-explain ngayon yung spiritual death na sinasabi natin, nagtuturo natin, di ba? Oh. Doon sa sinasabi natin kamatayan. Dito pa sa Genesis tanggalin muna natin isip natin dito sa ano kasi malayo na masyado yan eh.
Paano? Malayo pa. Paano? Sinabi ng Diyos na pag kinain nyo kayo mamatay. Oo. So, dalawang klase ng Yun na nga, yun na nga. Umpisa, spiritual death, Oo, separation. paano? Separation. Spiritually, nahiwalay na sila sa Diyos. Paano pagkakahiwalay nga? Paano? Kasi sabi nahiwalay, naputol. Spiritual. Parang ganito. Nahiwalay ang anak mo sa akin eh. Hindi ko lang kung nasaan na. No communication kayo. Oh. That's time. Pero nakipag-usap pa siya kay Adan, di ba? Mm. Tapos nakipag-usap siya kanino. May sagot ako. Simple lang. Oh, Kasi, ano yun? ito lang yun eh. Kumbaga napaka-simple. Kaya kung simple, yan natin. Paano? Kailangan Doon na kasi brainstorm. natin. Kasi Yan, diba, oo. sabi nakipag-usap pa. Sabi, hiwalay na. Pwede naman tayo, magkahiwalay na tayo, connection natin. Kahit magkausap pa, Merong distansya na. Wala na rin. Parang sa ano, magkaibigan. Oo. Kahit na nag-usap tayo, pero wala pa tayo ng relasyon natin. Patay na yung pagiging magkaibigan. Oo, magkaibigan. Yun lang yun. Simple. Sa human brain natin yun. Di ba? Hindi relasyon kasi, paano nga? Kung relasyon, paano? Kasi, medyo, i-ano natin ba? I-ano mo ba? I-equal mo? Okay. I-ano natin. Kasi pag sabi mo nahiwalay, okay. Example mo, para magkaibigan tayo. Oh. Tapos ngayon, nagkasala ka sa akin, so yung relasyon natin, wala na. Putol. Oh. Sige, para mas madali siguro sa mag-asawa. Kasama na rin. Kasi spiritual death. Oh, yun na nga eh. Spiritual death kasi ito eh. Dumating na sa kanila yung kamatayang physical, dumating na yung mga curses sa kanila, and that's the evidence that they were separated from God spiritually. Kasi wala na yung kanilang spiritual na kalagayan dati na walang kamatayan, walang kasalanan, walang ano. Yan kasi yung kanilang spiritual connection with the Lord. Kung nagkasala sila, ibig sabihin, meaning ng spiritual ng death doon is spiritual separation from God. Okay, sige. Spiritual separation, meaning, hindi na sila, wala na silang connection ng mga gagawin nila para Okay, sa sige. Panginoon. Okay, walang problema dyan. Pero, Because of solve sin. natin to. Nag-release pa rin tayo ha. Hindi pa nagkakasala ang tao. Hanggang sa magkasala. Sabi kasi dyan, huwag ka kayo magsalang kayo mga matay. Okay, ito mga ba? Kinain. Ito mga. Before kinain kasi nila yan, may 2 punong kahoy na pinatubo ang Panginoon eh. Yes. Mabutit masama at saka tree of life. So, Oh. nung sila'y magkasala na, sinabi niya ng Panginoon, ngayon ang tayo parang isa na sa atin. Baka naman pumitas ng bunga ng punong kayo at mabuhay magpakailanman. Yes. So ngayon, tanong. So ibig sabihin, paano na i-connect yun? May punong kayo ng buhay. Baka pumitas, mabuhay magpakailanman. Kaya isinara ng Diyos yun, itinago. Tama? Oo. So ibig sabihin, how to connect eh? Ano yung punong kayo ng buhay? Ibig sabihin, namamatay rin siguro sila sa panahon. Hindi. Ano kasi, ang pagkakalikha sa tao, man was created as a pre-moral being. Na meron silang kakayahang mamili o meron silang free will. Oh. For them to use their free will, Kadaya. naglagay ang Diyos ng pagpipilian. To use their free will, their own free will, naglagay ang Diyos ng pagpipilian. Kung walang pagpipilian, magagamit pa natin yung free will natin. Sige, ano tayo? Free will, sasabi mo. Sige, oo. Ang anghel ba, may free will? Tao muna tayo. Kasi iba yung kalagayan ng anghel sa Hindi. tao eh. Kasi free will. Okay. Hindi. Meron yan. Iba ang Bigyan kalagayan. ng example. Kaya iba ang Sige, kalagayan. example ng free will. Huwag mo na tayo sa tao. Bigyan ng example ng free will. Iba ang kalagayan ng- Kung ang kausap natin, tayo nga lang, sa Bible lang ano natin eh. Kung ang kausap natin, itong mga view na ito sila, yung mga filosofi, Oo. filosofi, Ang kalagayan ng anghel. Mga tasyo na ito. Walang problema. Kasi, Ilalaban yan. Kukunin natin eh. Ang Okay. sa atin, Kung sabi mo, sabi mo, bakit naglagay ang walang Diyos? problema. Ang free will kasi tayo eh. Ang will ba, may free will o wala? Sabi natin, Wala. wala. Ngayon, Wala paano sila. sabi walang free will? Ang sabi sa Judas, ang anghel na purusahan dahil yung first state ng kanilang batas sa langit, Nagkaroon siya ng- sinuway nila eh. Oh, di ba? Hindi free will yun. Ano? Ibig sabihin, nakatakda sa kanila na hindi sila pwedeng gumawa nito. Gano'n sila. Iba sa tao. Mamimili ka. Pero Tama. bago ka mamili, First state kasi, sabi niya, may first state sila na nilabag sa hindi langit. free will yun. Oh. Hindi free will yun. Tapos kaya dito tao din, meron din sinabi na huwag kakanin. Mamamatay kayo. Ibig sabihin, alam din ang anghel na pag nilabag mo to, ito mangyayari sa'yo. Direct ang puman sa ano eh, Ah. sa angel eh. Pag sila nagkasama, wala talagang wala na silang ano,
kumbaga, walang kapatawaran nyo. Hindi, wala na problema doon sa walang kapatawaran tayo eh. Ngayon, ang sinasabi natin, kasi yung tao mismo, Sige. meron siyang free will. Hindi sinaklawan ng Diyos yun. Ngayon, para magamit nila yung free will nila, naglagay ang Diyos ng pagpipilian to use their free will. Pero bago sila pumili, sinabi ng Diyos, pag pinili nyo yung letter A, ito mangyayari sa inyo. Pag pinili mo yung letter B, ito ang mangyayari sa inyo. Then, you are the one who will decide by using your own free will as what God created you, having a pre-moral, as a pre-moral being. So, ibig sabihin, ganun ang kalagayan ng tao. Noong sila hindi pa nagkakasala, they have their own free will. Na sundi, kung ano yung ipasya nila. Pero bago nga sila magpasya, merong sinabi ng Diyos na, ano ba napili nyo itong mga May consequence na. nagkasala Pero- sila, Blessing and consequences. Di ba? nagkasala sila, bakit sila pinaalis sa Eden? Hindi bilang parusa, kundi maaari pa nilang kainin yung tree of life at ang tao hindi na pwede ligtas ng Diyos at sila yung mamumuhay ng makasalanan habang buhay. Disciplinary. Parang yung gano'n ang kalagayan. So ibig sabihin, yung tree of life pinatubo ng Diyos, walang pakinabang yun. Hindi, may pakinabang. Ano pakinabang yun? Kung yun ang pinili ng tao, may pakinabang yun. Hindi nga. Mabubuhay yung tao. Hindi sa naman kasi mabuting kalagayan. hindi naman kasi inutos ng Diyos na pagbukain yung fruit of life. Isang bunga lang yun eh. Una, yung dalawang puno yung tubo niya ron eh, sa gitna ng halamanan. Puno ng kalamabuting masama at tree of life. So ito lang naman yung... May tatlo yung puno, tatlong klaseng bunga. Oh, yung Pagkakilala Yung common na pagkain. Yung mga siya. common na mga At saka bunga pala hindi ng mga punong kahoy. Wala problema doon, Bishop. Oo, yun ang unang mga bunga. Oo. Pero ang usapan dito kasi, itong tree of life, at saka yung Pagkakilala ng mabutit at masama. saka O, yung- pangalawang bunga. At saka yung Ay, isang buhay na may kapangyarihan magpuling magkakilanman. Mm. Di ba, Bishop? So ngayon, itong isa may pakinabang. Bakit? Yung kakainin yan. Bakit ito mangyayari sa inyo? Alam natin yun. Eh, yung tree of life, bakit walang sinabi? Anong dahilan bakit meron ito? Sa hindi kaya ganito, di ba? Halimbawa, may tree of life eh. May tree of life pa eh. Kasala na, nakain na yung bungang kahoy ng pagkakilala ng mabutit masama. Pinakain Eh bakit? Sana, hindi kaya, yung iyan na lang ni Lord na makakain din ng bungang kahoy ng buhay, ay yung tree of life. Para makabalik sa Lord. Di ba pwedeng ganun, ano? The first Pero hindi one ganun kasi- eh, no? Hindi nga Bishop eh, kasi ganito nga eh. Hindi, siyempre, gusto niya, kung makakabalik nga eh. Kain ka naman ng bungang kahoy ng buhay. Iba yung yung first command ng Lord sa kanila. May command First eh. command nila. Na maaari yung kainin ang mga uri. Makakain niyo lahat, oo. Diba? Maliban doon sa puno nakakalam ng mabuti. Oo. Pagka kinain niyo ito, Okay. yun ang life. Okay. So, sabihin, command ng Lord sa kanila yun. Okay. So, ibig sabihin, ito yung point na ikaw tao, ano ang susundin mo? Susunod ka ba o susunod ka? Andun na nga tayo. Oo. Kaya sabi ko nga, may purpose yung yung para ma-practice yung free will mo. Doon sinasabi mo kanina. Pero isang Pero beses lang ginagawa yun. yung punong kaya ng buhay, nandun na yun eh. Bago ko sa nagkasala, ano purpose nun? Palagay mo. Okay, ito. Opinion mo. Ito lang ang Okay. Hindi. Sige. May Bigyan purpose niyo po na ng yun. pagkataon. Doktor, Bigyan niyo po ng pagkataon. Sige. 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 Tayong lahat, Oo. na Isa siya nandito sa ngayon. pagpipilian. Meron pa ba? Sige. Ang purpose nun, isa siya sa pagpipilian. Yun ang purpose niya. Oo. Para matest yung free will ng tao. Kung ano. Sabihin, kung yung nakakalam na ng mabuti masama, ang nando doon, anong purpose nun? Wala. Susunod ka o hindi. Kaya nando doon yung, yun ang purpose niya. Paano purpose? Purpose niya, isa siya sa pagpipilian Na? ng tao. Itong tree of life, tsaka tree of knowledge of good and evil. Yan yung pagpipilian. Ang purpose niya, Hindi, sige to. Ito Pero kasi, dalawa hindi yun pa eh. sila nakakain ng tree of life, Hindi ano? pa nakakain eh. kaya nga. From the start, eh, no? Wala kang sinabing pinapakain ito eh. Di ba? Walang sinabing pinakain to o hindi pa kumakain. Basta sabi, may tree of life doon. Oo. Tama ba? Yeah. Kasi kaya natin nasabi may tree of life. Una, dalawa yung pinutubo ng Diyos. Pagkatapos ngayon, sumuway sila. Inulit na naman ng Panginoon. Ngayon, baka iunat, kumain ng magpunong kawi ng buhay. At mabuhay magpakilanman. Hindi yung term na ng Biblia. So, ang purpose, for the free will mo,
may isang punong kahoy na kalabot masama. Okay, wag. Ito mangyayari sa inyo, tama. Ano purpose yung punong kahoy ng buhay? Yun na nga eh, isa siya sa pagpipilian ng tao. Na Yun ang kailangan purpose kumain ito? Kasi wala pa, hindi pa naman sila kumakain na itong dalawang to eh. Yung tree of life, tsaka yung ano eh, hindi pa eh. Hindi ito nga, bawal mo talaga gusto mo kayo, huwag mong kakainin niya. Kaya Bawal. Pero yung mga punong kahoy ko na pwede, sabi Pala tayo sa puno, di ba? Sabi nga dyan eh, Pwede ito magiging eh. pagkain ninyo. Diba? Prutas, at saka yung mga herbs. Pinapakain na ito sa herbs eh. Diba? Sa tatlong klase Tatlo. nga yun eh. Pasagutin mo na natin Tatlo siya. eh. Yan ka, dito ah. Sige, May bigyan tatlong si Pastor Nads naman. Bigyan mo pagkakataon. May tatlong puno. Yung isa, para pagkain. Pakainin mo talaga to eh. Oo. Diba? Common food, At common food. kumakain na sila sigurado ako. Common yun, common. Common yun. Tapos ito isa, huwag mo kainin. Oo. Pero ang question dito isa, wala namang sa kainin mo to. O kinakain ba ito? Hindi ito. Basta may tree of life. Yun ang sinasabi ko lang. Oo, basta may Ano wala yung pa. purpose nito? Okay. Ito naman. Purpose, mamaya. Ang akin dito ay lutasin muna natin tungkol dito sa kamatayan. Kasi yung purpose Okay. ng tree of life. Sa tayo na Sa po tingin tayo. ko, Oo. Yun muna. itong lipalo na yan. Tama, sige. O, liwanagin natin. Kasi Kamatayan. Yun tayo, muna. ang ating kalagayan Sagutin dito, natin parang kamatayan. tayo isang looper na yung chip. Yung kaso, yung kaso. Naka-chip natin ng attorney chip ng isang looper ay nagbibigay ng instruction. Kasi pagdating dun sa korte, lumalaban yan sila sa debate. Paano patutunayan, paano ililigtas ang kaso ni Juan. Kaya nagbibigay ngayon, katulad din ni Bishop, binibigyan na tayo ng authority na siyasatin natin na lahat ng ito. Kasi maraming binabangga ito si Peter Didio. Kaya na. Ang daming bersikulo. Iyon ngayon ang dati na ang ating ipagtanggol. Na pagdating ng panahon na pag may mga taong ano ba itong mga taong na ito? Annihilation. Kailangan buo ang ating Stand. stand. Tama, tama. Oo, tayo. Na ang tao namamatay at may pangako ang Diyos kapag ikaw namatay na may nakikilala mo si Kristo, may pag-asa ka. Katulad ng 2 Thessalonians 1:8, in flaming fire taking vengeance on them that know not God. May paghihiganting may kasamang apoy sa mga taong hindi kilala si Kristo at hindi tumatalima sa ebanghelyo ni Kristo. Mayroon kang kalalagyan, may pag-asa, may pag-asang mabuhay tayo at sasalubong sa pagbabalak. Katulad ng 1 Thessalonians 4:16. O, di ba? Na mabubuhay muli yung mga namatay. Yung namatay sa pisikal, mabubuhay muli sila una eh. Pero magandang assignment yun. Yun. Ngayon, bigyan natin panindigan na tayo ay may pag-asang mabuhay muli kapag tayo naglilingkod sa Diyos. Siyempre naman. Itong mga tao dito hindi naniniwala sa impyerno, hindi naniniwala sa Diyos to eh. Annihilation. Revelation, the tree of life. Oh. Ah. Dead in him, sabi niya roon, will cast into the lake of fire. Kasi hindi sila naniniwala. Whosoever was not found written, ang matagpuan na hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ay walang, sila ay itatapon sa kadagat-dagat ng apoy. Okay. No, ngayon, ito na, ibisak na. Yung purpose, antay natin, darating yan eh. Sige. Susunod na yan. Nung sinabi na tiyak na kayo ay mamamatay, yan ay pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Yun. No? Yun ang maliwanag. Separation of human doon sa relationship niya sa Diyos. So that is not physical muna, no. Spiritual. So yung physical, yan ay kasunod na lamang sa sumpa kay Adan eh. 'Di ba? Dahil nga nag-disobey ka, no? Babalik ka sa lupa. Galing ka sa lupa, magbabalik ka na sa lupa. So, yun naman ang physical death naman yun. Yung tinukoy doon na dahil nga sa sumpa na yon. So, yun yung yung separation. Ngayon, ang tanong, ito ba ay, clear na, yung death, yung separation ng tao. Ngayon, ito ba ay eternal separation? Or for the meantime na separation? Bishop, Temporary separation. Kung yung sinasabi mo ngayon, na nagkasala sila, naiwalay sa Diyos spiritually, sabi mo. So, nung wala pa si Kristo, dahil may pangakong Savior, ibig sabihin, nagkaroon sila natawag na
So, ibig sabihin, temporary separation. Nila sa Diyos. Kasi merong provision ng Diyos. May magkukunik pa eh. Oh, may provision ng Panginoon. Tama. Nagkaroon ng Genesis 3:15. Oo, nasabi ron, Diba? sabi ko na so dumating na si Christ, so naidugtong tayo ngayon ulit. nga. Spiritually, ganun ang natin. Temporary, Okay, so dahil sa, how about na mas pinag-aral natin? Sabi ko, mamamatay yung tao, tapos spiritually, karon spiritually death. Sabi ron. Yes, nung sinabi mamamatay, So, spiritual yun. Spiritually death, Oo. sabi natin, Tiyak na mamamatay ka. na itatapon sa, kasi yung tao, pag namatay ngayon, nandun na sa impyerno eh. Oh. Pero wala pa sa lake of fire. Oh. Doon kasi sa tao na sa impyerno ngayon, nasa impyerno. lahat na namamatay, Nagdurusa. mula pa noon hanggang ngayon, kung ilang libong taon na yan, kasi andun sila ngayon. Ibig sabihin ng Pinaparusahan na sila. death na pa rin tayo. Oo, di ba? kasi Kamatayan doon pa kasi rin. Wala pa yung death. Wala pa yung second death. Oh. Wala pa yung second death. Doon kasi ang second death, lake of fire. Sa 21:8, Lake of Fire. Separation Oo. na yun. Di ba? Mm. Kasi tingnan mo, meron yung death dito na sinabi, spiritually, sabi ni Bishop, okay, tama yun. Dahil may pangako rito. So, temporary, spiritually, ang tao. Pero madudugtong tayo ulit doon sa kay Christ. Oh. Ngayon, yung mga tao wala kay Christ, hanggang ngayon sila ay Tormented. Merong ano pa rin. nahiwalay pa rin Eternal sila. separated pa rin. Separated. Oo. Pero yung kamatayan, mararanasan nila. Separated pa lang kay Lord. Pero hindi eternal. Hindi. May pag-asa pa. May Kung pag-asa. sila ay Yun nga, may pag-asa pa. ay mamamatayan. Pag kinamatayan, pupunta ngayon sila ng pag kinamatayan, magkakaroon ng eternal separation. Saan? Doon sa Lake of Fire. Lake of Fire. Oh. Yun ang ibig sabihin, second death. Wala nang pagkakataon na makunik sila. Wala na, namatay na eh. Oo. Dahil wala silang pagkakataon makunik sa Diyos. Ay bakit sabi na may purgatorio? Di ba? Wala. Sila ano lang yun. Wala May na. Lake of Fire pa. Biblical Ang speaking. sabi Wala doon- na. Wala na ang sabi pag-asa. doon, yung nasa impyernong ito, nasa hell, kung saan man, namatay sa dagat, sabi ng Biblia, itatapon si sa lavapoy. ikalawang kamatayan. That is the Sa second second death. Oh. Mag-isa Revelation 21, sinabi rin, sa ikalawang kamatayan, mga duwag, mga gato, etc. Sa ikalawang kamatayan pa rin. But the fearful and So, ibig unbelieving. sabihin, Oh. meron ng tao sa impyerno ngayon na pinarurusahan. Hindi sa Lake of Fire. Hindi na sa lupay. Yung mayaman, ako na. Ngayon, ang Sa tao Hades. Kristo, Oo. nahiwalay ka na spiritually. Di ba? May second chance tayo, binigyan. Pero yung iba, hindi tumugon, namatay. So hanggang may spirit, eternal separation na sila. Di ba? Eternal separation Kaya na merong sila. temporary separation, may eternal Pag separation. namatay ka, eternal Pag kinamatayan mo separation yon, na wala ka kay Oh, Kristo. pag namatay ka, eternal separation na yun. Yes. Hato na ng Diyos ang hato na ng Panginoon ang Bakit? haharapin mo ron. Nga, yung hato ng Diyos, sabi ron, eternal death. Oo. Yun kasi eternal death. Second death. O second death. Second death, eternal death. Oh, hindi, wala naman sinabi eternal death. Diba sabi Ikaw yung sabi. Hindi, kasi Eternal. common kasi yung ginagamit natin. Di ba? Second death, di ba? Commonly, Bishop, ginagamit natin. Pagkakaroon ng eternal death, di ba? Oo. Commonly. May Pero mga- sinabi, may pero mga- natin mababasa na eternal death. Hmm. Meron ba? Saan? Mayroon. Mayroon na po ng- Kamatayan walang hanggan. Kamatayan mo lang. Di ba yun ang yung Tagalog? Kung kamatay walang hanggan, tama yung lake of fire. Ibig sabihin, pag mamatay ka, hindi ka na mabangon. Ang Lake of Fire, second death. Wala na pagbangon Ikalawang- doon. ikalawang Wala nang pagbangon. kamatayan. Kasi yung mga patay ngayon, Ibig meron sabihin, pang yung spiritual death natin, may pagbangon tayo through Christ eh. Kung buhay ka pa. Through Christ. Kaya nga, kung buhay ka Habang pa. buhay tayo, meron tayong pag-asa. Pag namatay, wala na. Wala na. O kaya second death yun. Bakit walang pag-asa? Kasi hindi ka tumugon. Hindi ka Kaya tumanggap. nga. Hindi ka tumanggap. Kaso sabi nga ng Biblia, kung hindi ka tutugon, eternal death ka. pag namatay ba ang Sabi wicked, doon is- basta pag namatay ba ang wicked na tao, anong klaseng death ang kanya naranasan? Is it second death, eternal death, or yung physical death, okay na yun eh, namatay eh. Ano, sa dalawa? Second death. Second death or eternal, Second death ko. Wala pa Second Wala death. namang second death kasi is eternal separation from God. That's eternal separation. Same lang ang termino, magkaiba lang ang ano? Hindi yung second death, eternal separation Oo. from God. Kasi tayo kung titingnan natin, pag namatay ang tao, yung mananampalataya, Abraham Boson. Wala ka pa doon sa tawag natin eternal. Walang problema sa walang problema sa namatay na Kristiyano. Abraham Boson ka eh. Pero ano yan? Yung Abraham Boson, parang yung impyerno. The time has come, kakaroon ka ng eternal life. Yung sabi ng Biblia. Okay. Ito naman lang dito, Yung matanda sa iyo, mayaman. instead na Abraham Boson,
L ngayon sila. Oh. Oh, wala pa yung second date na sinasabi. Wala pa. Oh, ganun siya. Kaya lang question dito, Okay, tuloy. yan ba? Oh. Ay Yan nga. internal ba siya o distraction? Nung sinabi yung death na ito, hindi ibig sabihin katapusan mo na o wala kung malulusaw ka na o mawawala ka na. Kasi- sa Lick of Fire. Oo, kasi ang kasunod doon, merong tormention merong tormented No, araw-gabi, pahihirapan sila. Mayaman So, nga. merong pagpapahirap, merong pagdurusa na mararanasan. Hindi yung sinasabi na porket death, akala ng iba, sabi ng iba, yun na yung Pero, mawawala ka na talaga, as in wala. Bakit Bishop, di ba doon sa impyerno ngayon meron na silang tawag na tormented? Di ba sabi nga Salitang torment, di Nasa ba? Lucas. Oo. Day and night. Oo, dito sa tuloy muna natin. Tormented Ah. na sila eh. Sabi wala nga- pa Lick of Fire dyan eh. Tuloy natin. What about the words fire and torment? Kasi meron pong fire may apoy. At meron pong Sa Lucas. meron pong torment. Sa Lucas. No, hindi lang sa Lucas, sa Apocalypse, meron tayong Oh. which sooner describe the second death. No? Doon po sa second death, meron pong tinatawag na fire. At merong tinatawag na tormention o nato-tormented o yung mga tao na wicked. This is all explained in another book by the same author, in which it says of the lake of fire. Tuloy natin ito para umusad lang tayo, no? Next page. Let no one shrink with horror at this fact. Hindi dapat na kumbaga sa Huwag kang lumugmok dito. yung, sa katotohanan na ito, as though it entailed excessive suffering and agony. Excessive pala yun, yung tormented na yun, torment na yun, yung sa fire na yun. A death by fire is not necessarily painful. Yun ang alam, sabi niya, God has allowed many to die the first death by means of fire. Ano ibig sabihin ito? Yan, tingnan mo, yan, erroneous nga Kaya nga erroneous Some are unconscious before they have time to feel the flames. Yung iba raw, unconscious. Bago raw po nila, dumating yung panahon na maramdaman nila yung unti-unting init. Others, especially his own witnesses, have suffered agonies at the stake. The lake of fire is not presented as place of suffering, Uy. but a place of death. Nasa Lucas Yun. Yan ang kanilang I am tormented in this place, sabi ng matanda. Yun. Ay, nung mayaman. Kasi nga sa Lucas, ang pinuntahan niya, hindi lake of fire. Hindi nga Lick of Fire. Ang pinuntahan niya yung Hades ng pagdurusa. No? Hades. Kung yung Hades nga, tormented na lalo na siguro sa lake of fire. Kasi nga, ang dinidepensa nga nila, yun nga, yung second death, yung death, yun nga, yung pagkapatay na, pagkawala na ng tao. No? The lake of fire is not presented as a place of suffering, but a place of death. A place of death. In connection with the great white throne judgment, every court has some means of inflicting the extreme penalty, such as hanging or electrocution, yung silya electrica. Di ba? Di ba may mga ganong penalty, no? Meron tinatawag na bitay. So they use the least painful process. The lake of fire is the executioner of the great white throne. So that should be instantaneous and almost painless. Death is always oblivion. Parang ang kanilang paglalarawan, di ba? Yung paano yung isang uri ng kamatayan, silya electrica, pagka ikaw na silya electrica, tapos na buhay mo. Enough na. Di ba? O kaya yung bitay.
no? Yung hanging. Tignan mo yung kalukuhan niya. So, kaya nga, ano, Ang susunod, oh. The pack of condition of the Isn't truth Oh. so bad? Ang So- liquefied daw hindi masama. Sira, oh. Ayan. Kaya nga eh. So, the lake of fire isn't so bad Oh. after all. Oo. Kasi nga, parang makakabuti pa nga ang lake of fire sa kanila, second death, tapos na. Di ba? Wow. Wala nang pagdurusa, tapos na, napagdusahan mo na. Of course, the above statement is a brazen and outrageous distortion of the word of God itself as the lake of fire. So, ito raw po, yung statement daw na ito ay tawag na outrageous distortion, distorting the word of God. Sira, oh. No? Na in connection to the lake of fire. So, sabi nga, oo. Tandaan niyo itong pangalan ito na ito. GH na ito. Okay, basahin nga ulit, 21:8 ng Revelation. The people and unbelieving and unbelievable and sorcerer 21:8. and idolaters and all liars shall have their reward. Ano sabi ron? Okay. Basa. Ngunit, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, Which is the second day. death. Okay, so subalit sabi ron, no, kalagim-lagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga matay tao, mga mangkukulam, mga manggagaway, lahat na sinungaling. Masamba sa Diyos. Sila ibubulid sa lawang apoy na naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yeah. Oh. Pag ibinulid doon sa lawang apoy, sunog, dissolve, ubos, wala na. No way. Yun ang kanilang yung kanilang pananaw. Yun ang death na tinutukoy sa kanila. Diba? Pero tingnan natin yung yung sabi nga Revelation 20 verse 12. Kita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Naging dakila at hamak. Hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Pinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Wow. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ang kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Pinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Okay, so merong pagtatapon doon sa lawang apoy. Sabi nga dito, no, that place of torment where the wicked dead shall have their part. Revelation 21:8, and be judged according to their works, stated in Revelation chapter 20 verse 12. But the pity is that this author understands that the dispensational position of false ministry and the truth of the mystery better than most so-called fundamentalists, and thus has led some to suppose that his teachings are in harmony with the grace. Moreover, all the unscriptural teachings cited above find a natural welcome among the unsaved because of the escape they offer from the fear of the penal consequences of sin. So, ano ibig sabihin nitong huling paragraph na to? Sa inyong sariling mga interpretasyon o paliwanag. Yung 2015 Bishop. Ito, yung huli. So, the lake of fire.
Itong buo, ano bang usap na ito? Walang parusa, walang impyerno, malabas dito. Dina-justify ni... Sa mga unsaved, walang impyerno. Sino? Parang universal tayo lahat. Hindi, may impyerno nga eh. Hindi, dito nga sinasabi. Oo, yung ano nga eh. Dina-justify nga ito ni Parang ano. ano yan, Oh, walang- kasi hindi raw bad eh, no? After all, ang lake of fire eh. Paano makakatulong para sa mga wicked? Kasi matatapos na yung pagdurusa nila eh. Totally. Hindi, kasi dito kasi pag kasi Bishop, kung gano'n natin pala. Kasi nga, sa buhay ng ito, tuturtog ka nga eh. Halos, Oo nga. halos mahimatay ka na, halos sumpa mo na nga eh. Pag nakaranas ka ng torture, yung Oo, kapatay, di ba? Oo. ang hirap nun eh. Eh, lalo na yung Oh, dun sa... sa mga gusto, hindi, wakasan nyo na lang ako. Yung tanggalin Eh, yung kaya- kuko mo, oh, no? Yung ang gusto mo, huwag kang torture. balatan ka ng patayin buhay. ka na lang. Oo. Oh. Okay. Sa human natin yun. Oo. Sa human na principle natin. Pero sa spiritually, na mapahirapan ka ba rin, siyempre isipin mo na. Hindi, ayoko kasi nga na. para sa kanila, Gusto ko na makakatulong pa mamatay. nga raw ang lake of fire eh. Kasi nga, wala nang torture eh. Pagka hinagis ka doon, tapos ka na. Ay. Wala ka na. Pero kahit napasunod sa puno ko, Di ba? yung pumunta ng impyerno. Parang sinasabi niya rito na sa hukuman, yung isang tao na hatulan ng kamatayan through retribution. Parang, oo. Sabihin, pag nagawad na sa kanya yung parusang yun, Okay na. okay na. Tapos na. Oo, yun ang sinasabi. Absurd ka na, ano ka na? Absurd na. Na sili elektrika, patay ka na. Di wala na. Simple process, hindi ka na kahirapan. Sinisira niya ang Oo. Biblia eh. Kumbaga, isang hirap lang, tapos na. Yun. Walang eternal for them. Second death lang. Ibig sabihin, walang eternal na GX, punishment. Oo, walang eternal. Ayan ha, hindi tayo sila na, ito yung mga pananaw nila. Eternal pa. Walang Oo. eternal punishment sa kanya. Walang eternal punishment. I-incomplete ko sa computer niya. Oo, walang tormentation na eternal. Yung lake of fire, Kaya, tulad niya. Not so bad nga ang lake of fire eh. Makakatulong pa sa mga wicked daw eh. Oo. Isang pahirap sa'yo, tapos na. Oo, minsanan lang. Ganun lang. Hagis ka, tapos ka na. Pero, yung nakita nga ako sa YouTube eh. Yung sigla electric siya, patay na siya. Habang kumakain siya, didinig yun. Pag nasilya electric ka siya, tapos na yun. Natatakot siya. Di ba? Natatakot siya. Oo. Paano na eh, katulad sa kamatayan eh. Samantang gamit niyang pinatay. Walang awa. Tapos kung siya nang papatay, nanginginig na siya. Alas na makakain eh. Uy, apunan na yun eh. Ibig sabihin, yun ang nararamdaman ng tao kapag papatayin talaga siya. Oo. Ah, Kasi okay. alam mo kung So, yan yung kumbaga sa lihis sa salita ng Panginoon. Walang alam dito No? si Juan. Hindi niya alam ang mga turo nila Pablo, di ba? Ng biblical perspective. Kaya tandaan nyo to si G.H. Okay. Petindir. Okay, mga Kilalanan yan. nyo to. Sige, kaibigan niyo yan. Kasi alisyunis to. Another annihilation. Okay, next ito pag-usapan naman natin. Death, not a cessation of conscious existence. Pag sinabing cessation, ano ibig sabihin nito? Dictionary ako. hindi katapusan. Pagtigil o katapusan. Hindi No? kawalan ng kamalayan. Ano sa Tagalog ito? Ang kamatayan daw? Ay hindi kawalan ng Hindi raw kamalayan. kawalan Ng kamalayan. Temporary. ng kamalayan. Di ba? O pagtigil ng kamalayan. Yun daw yung sige. Temporary, sabi niya. Pakibasa nga uli yung sumunod. Stop. Pastor Ed. Death is not Extinction. or suspension of personal existence, nor even of conscious existence. Ano ibig sabihin yan? Ano raw yung death? Ang kamatayan daw ay hindi extension. Hindi raw extinction Na, or suspension. ng personal na pag-iral at kahit pa ng ng conscious na pag-iral o kamalayan. Oh. Ano yung sariling ninyo pangungusap? Ano ibig sabihin yan? Ang kamatayan hindi pagkakabura ng pag-iral o pagkawala ng kamalayan. Ng kamalayan. So meron pa rin kamalayan. Ako, Oh.
nor evil, Lord. Oo. Thank you, Jesus. Ibig ba sabihin, yung mga namatay na tao, no? Yung mga namatay, meron pang kamalayan. Mayroon po. Oh. Yung kaluluwa. Hindi, yung kasi, biblically, Yung- kapag yung tao namatay na, sa present life, at pupunta tayo sa hell. Yung physical, Wala na. unconscious yun. Balik na yun. Wala na yun. Kasi yun ang hindi nila makita no? Kaya yung merong bahagi ang tao Ang tinitingnan kasi na ibang mga erroneous, parang physical lang ang tao, ito lang. Parang hayop lang Kapag din. zero news kasi at yung tulong niya, Oo. kung namatay ka, wala na. Tapos Oo. na. Patay na. Oo. Yun lang yung biburo naman niya eh. Meron pa tayong... Meron pang second life At may second death pa Ang tanong nga, paano magiging buhay ang patay? Oo. Patay niya nga. Tanong no? So, sabi nga, Sasalis as the dead are dead, or how can the dead be alive? Oh. Paano raw po ang patay ay mabuhay? Totoo nga naman talaga. Paano Wala nagkakaroon namang ng- patay na nabuhay pa? Hindi, the present life. Dito kung namatay tao, wala talaga nabubuhay. Pero meron siya tinatawag na yung kanyang kaluluwa, alam natin saan pupunta. Yun ang wala sa kanya, yung kaluluwa. Oh. Isa lang kasi kamatay sa kanya. Isa lang kamatay sa kanya. Lahat na package deal na sa kanila yun Package deal na. Oo. So, tayo, naniniwala tayo, 1 Thessalonians 5:23, di ba? Meron 3 bahagi ang tao. Body, soul, and spirit. Oo. Kaya sabi nga nito, ang patay. Ano pa Oo. buhay ang patay? Yun na Physical lang kasi ang... Thessalonians 4:16. So, The Lord himself shall descend from heaven. Sabi nga, pagpatay. Hindi nagbabasa ng Bible. Walang piliya. okay. So, tuloy natin. The fact is that death has various forms. Various forms, ano? Yung death daw po ay merong iba't ibang anyo? Oh, anyo. And that those who are dead in one sense may be quite alive in another. Ano to? Ano rin katotohanan? Ang katotohanan daw po, ang kamatayan, meron daw pong iba-ibang anyo. Ibang anyo. No? And that those who are dead in one sense, meron daw pong patay sa isang bahagi, di ba? Pero buhay sa kabilang bahagi. Alam ko yung tumbok niya, Bishop. Ano ibig ng tumbok niya? Ang tumbok niya yung mababasang kahit na lang yung sinasabi niya na doon sa ng Panginoon na ano muna ako, halika, pumunta ka sa akin. Hindi, paglibing muna ako. Ayaw mong ilibing ng patay ang kapwa patay. Ayun yung, kasi walang spirito, kaya patay. So, Ayaw ilibing ng patay ang kapwa patay. Sabihin, patay sa physical, tsaka patay sa spiritual. Ayun lang yun So, merong pwedeng maranasan yung tinatawag na kamatayan, and at the same time, pwede naman mabuhay. Pwede naman buhay. Ito ko niya rito yung kay Adan. Mm. Although they are physically dead, pero they are spiritually alive. But Ayun, pwedeng ganun. Yung natin isang aspeto na to. Dead. Spiritually dead, but physically alive. Kaya, hindi po kita baka nakabasa tayo ng salitang death. Iisa lang ang kahulugan. Meron pong iba't ibang various forms, iba-ibang anyo yung salitang kamatayan. Kaya ganyan, yun, para pumasok na tayo sa ganon. Kaya nung binanggit po kay Adan, tama yung sinabi ni Pastor Edwin, binanggit kay Adan yun, kay Eva, wag na wag, pag kinain, tiyak, mamamatay. Mamamatay kayo. So, nung kinain, buhay pa rin. Diba? Pero sa isang aspeto, patay. No? Yung kamatayang pagkahiwalay nila doon sa Panginoon Diyos. No? So, patay spiritual, buhay physical. So, diba? Tama po. It takes the death of Kumbaga nandun Diba? yung kamatayan nila yung physical naman, yun ang Yung mga ibang gusto na Result kasi yung yung physical death, result kasi yun Naging result yun, yung spiritual death nila.
Kawawa. Ay, nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay. Yun nga, Oo, di ba? sinabi ko na isang Oh, bisyap. maraming mga tao, buhay, pisikal, Buhay pisikal. pero patay, spiritual. Patay spiritual. Mga living dead, di ba? Living dead. Ayun nga sa ano, James Yung mga tao, 2:26. pagka wala ka kay Christ, no, equivalent ka doon sa living dead. Di ba? Sayang na pagkakilala mo. Buhay ka, pero Patay. patay ka sa presensya ng Panginoon. Yun yun. No? Separated ka kay Lord. No? Merong separation. Dahil nga, binanggit na, kinlaro naman, ano dahilan ng pagka-separate ng tao? Sa inyong mga pagsuway at mga pagsalangsang. Sa Ephesians chapter 2, di ba? Okay, so tuloy natin. So the fact that death has various forms and that those who are dead in one sense may be quite alive in another. Di ba? Amen. So, o pwede bang yung ikaw ay yung patay yung patay naman yung katawan pero buhay ang spiritual. Meron. Meron. Pwede, di ba? Ayun. Oh. Kanino sino makakaranas noon? Namatay ang katawan, buhay spiritual. Oh, yung mga katulad ni Pablo, di ba? Oo. Oh, Galatians 2:20, Philippians 1:21, sabi ni Paul, for me to live is for Christ, and to die is gain. Di ba? Kung gano'n ang pananaw mo, kung gano'n ang motto mo, kung gano'n ang buhay mo, para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang mamatay, kamatayan, pakinabang. So, okay, so meron palang gano'n, Another one, God warned Adam. Anong warning? In the day that thou eatst thereof, dying thou shall die. Di ba? Genesis 2:17. Yun na yung... Oh, di ba? Si Adan na nakakuha ng ng word no? Wala pa si Eve dito, di ba? Wala pa. Nandiyan na ba si Eve? Wala pa nung sabihan siya ng Panginoon. Wala pa, no? Oh. Okay, so, and in that day, he was separated from the life of God. Yet, in connection with this very fact, God said, in sorrow shall thou eat the fruit of the ground all the days of thy life. In Genesis 3:17, ito na nga yung parusa. No? Para doon kay Adam, May parusa din sa babae, may parusa sa ahas. So, ito na. We ourselves were dead. Ito na, tayo naman. In trespasses and sins, yet walk according to the course of this world. O, di ba? Yung mga tao, very common, di ba? Sila po ay patay pero buhay. Buhay physical pero patay. Bakit? Chapter 2, verse 1 and 2 ng Ephesians, sinabi ni Pablo yan, dahil sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. No? At yun nga, dahil sa paglakad doon sa takbo ng mundo na ito. So, the Apostle Paul refers to the Mary widow as being dead while she lived. Ano ibig sabihin nito? Basta nga po 1 Timothy 5:6. Dadagpat ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Oh. Di ba? Simulin. Bagamat ang mga nagpapakabuyo Sa kalayawan, sa kalayawan. Bagamat buhay, ay patay. pisikal. Di ba? Buhay pisikal, pero patay sa presensya ng Panginoon Diyos. Hiwalay sa Diyos. Yun po yung kalalagayan. Sa isang aspeto, buhay, pero sa isang aspeto, patay. Yan ang majority ng mga tao ngayon. Malungkot yan. Di ba? Akala lang nila buhay sila. Pero in reality, yun nga, Living dead. the living dead. So, sabi nga, Abraham, the rich man, and Lazarus are all represented
as fully conscious between death and resurrection. Oh. Ito raw po yung patunay, account. Yan ang Di ba? testigo. Na ang namatay, they are conscious, Amen. not unconscious. Nasa hadis ba ng pagdurusa? Nasa Abraham's bosom man. Magkabilang lugar, di ba? Na pinuntahan. Pero both of them are conscious. Nauuhaw nga. Uhaw na uhaw nga yung mayaman eh, di ba? May pakiramdam, may paningin. Maramdaman na maging-hawaan. Oh. Ibig sabihin eh gumagana yung six senses. Oo, tama. Six senses ba o five senses? Pati sense of discernment eh, wala na. Utak, alingin lahat. Lahat eh, di ba? Lahat, mata, pakiramdam, di ba? Amoy. Yun ang kalalagayan nito. Ibig sabihin eh, Oo. Nakikiusap nga siya. Sinutunan niya ikaw. alin na nakakaramdam, alin ang may pakiramdam doon sa kanila? Katawan, kaluluwa, o espiritu? Dapat makita na naman doon, ano? Soul and spirit, di ba? Pero yung katawan, Wala na eh. unconscious ang katawan. Kahit na Kristiyano ka, kahit na, di ba? Itong body. Kahit believer ka pa o Itong non-believer. pinakabahay. Oh. Pag yung nakatira sa bahay, pag wala na pakinabang to. Alam niyo itong topic na ito? Itong pinakamatinding topic. Oo, ano Kasi to? naman sa Australia ko, isang pastor na Pilipino, si tao ni Ayton, si Santos, saka isang Vietnamese na pastor, nagdebate sila tungkol dito sa Debate yan. Spirit. Oo, pagka may Inabot debate. ng alas 4 ng umaga. Hindi magkasundo talaga yung dalawa. Kaya ito, nadali na natin ngayon. Pasalamat Diba? natin sa silang pareho. Salamat na sa Diyos na natin ito, na pag-aaralan natin. Oo. Kasi darating yung panahon pagka binulyak ka ng ganitong mga Oo. atake, Kailangan mo kaya mo i-depensa pag may nagtanong sa iyo sa mga miyembro mo. alam mo yung mga versikulong pang-suporta dito eh. Kaya nga eh. Oo, kaya alam mo, ay naku. Okay, and in the record of their interchange, Abraham is said to have stated that for Lazarus to go to the rich man's brothers, he would have to rise from the dead in Luke 16:19 to 31. Di ba yung plea, yung pakiusap ng mayaman? Oo, Oh, nakikiusap. baka po pwede pong pababain ninyo si Lazarus. Lazarus para mabigyan ng babala yung aking mga kapatid. 5. No, 5 kapatid doon. Kasi yung buhay nila ngayon ay pinamumuhay. Katulad ng pinamumuhay ko nung ako'y nabubuhay pa. Bigyan sila ng warning. O, kaya ang mabigat doon, Oo. sinabi niya na ayaw kong sila ay mapunta pa rito. Oo, Sa yun, akin di ba? yan. O, Pero- mo yun, ayaw niya talaga. Inalaw ba ni Abraham na Hindi. mabuhay uli si Lazarus? O sabi, ay parang implikasyon na hindi na mabubuhay yung patay. Anak, Di ba? Para mangaral. Si Pastor. Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises, yun na lang ang sinabi, di ba? At ng mga Si propeta. Pastor Elias. Pakinggan nila yung mga yon, aralin nila yung mga yon. So, ibig sabihin, yung namatay na si Lazarus, unconscious na talaga siya. Physical physical. Nandun na Tama? siya sa punan. So, if death at the close of this earthly life is a cessation of conscious or other existence, what did our Lord mean when He said to the dying thief, "Today shall thou be with me in paradise"? O, paano naman ito natin? Kung ang kamatayan daw po ay alin? At the close, yung malapit ng di ba? O yung earthly life niya, kung ito raw po ay cessation of conscious, di ba? O yung pagkawala ng kamalayan, tama ba? Oo po, kamali yan. Or other existence, bakit sinabi niya yung 23:43? Oo, nung isa sa mga 7 huling wika to. Kasama talaga dito pumunta ron eh. Ah? Kasama talaga to. Today you will be with me in paradise. Ilagay Di ba? sa sabar ng boso. No. Ibig ba sabihin itong wicked na ito, yung kanyang buong katauhan, buong katawan ay kasinama niya o naiwan yung kanyang katawan doon sa krus. At yung kaluluwa niya ang sinama.
Wait lang. Yung sinabing, today you will be with me in paradise. Kaluluwa na yun. Kasi yung katawan, hindi na makakas. Oh, di ba? Kaya Ayun, nanonood nyo, di ba? nagkatawan tao siya eh. Kasi nagkatawan tao, meron pang doon sa katawan, may nakatira. At yun yung pumunta doon sa ano, yung nakatira. So, itong wicked na ito, inilibing ito, nabulok ang katawan. Budong katawan. Nakaranas ng tinatawag na unconsciousness. Tama ba? So, yung pangako na yon, preparing doon sa kanyang another aspect ng kanyang buhay, di ba? O ng kanyang bahagi ng kanyang katawan. Sinama na ng Panginoon. Okay, sumunod. And how could he then have preached to the spirits in prison? In 1 Peter 3:18 and 19. How could have said? O, paano yun? Basa nga po, 1 Peter 3:18 to 19. Yung meron, nangaral din eh, no? Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo madalo niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa lakang ngunit binuhay sa Espiritu. 19. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritu nasa bilang buhay. Okay. So, Christ preached Spirit. to the spirit Binuhay sa in Espiritu. prison. Diba? Mga kaluluwa na yun. So, sino inaralan? Diba? Inaralan yung mga espiritu nakakulong. Hindi gospel yan, di ba? To the spirits in prison. Ebanghelyo ba yung dala niya? Nagpatanggap ba siya doon? Nagpatanggap si Kristo doon sa mga espiritu nakakulong? Hindi po. O, di nga pwede. Iba yung mga ganun, yung paano, yung interpretation nila Pwede, niyaan. pili lang. Ikaw pala yun. O Lord, patawarin mo ako. Sige, halika. Oh, halika, sige, may second chance ka. Di ba? Huli kita. May pag-asa ka pa. Huli kita. Oo. Pinamukha niya lang. Oo. Pwede nga. Opisya. Pwede nga gawin yun na isang mga kung gugustuhin niya. Di ba? Pero hindi ganun ang paraan ng Bible. It is appointed unto man to die once and then the judgment talaga. Oh. Walang second chance. Hindi No? sabihin, ano yun? Oo. Katoliko si, Kristo, katoliko. Parang purgatorio dating. Oo nga eh. Possible ba na may second chance? Is it possible din yung mga tao na nasa impyerno humihingi ng second chance, another chance? Tingin ko rin sila kita lang ng Panginoon. Oo. Oh, kita nyo? Diba? Kasi sila hindi sila niwala kasi. Piroso. Ibig sabihin, Totoo yung sinasabi ko noon pa, hindi kayo naniwala. Okay, diba? Oo nga eh. Yun ang ibig sabihin ng Ibig 1 sabihin Peter nun, 3:18 to 19. Ibig sabihin nun, noon pa lang, Oo. sa panahon pa lang nila Seth, Bahang Dunaw, alam na nilang merong Savior na darating. Oo. Yun lang yung sinabi niya ron. Hindi kaya rin sa panahon ni Noah, yung mga nabatay Mga ano yan, mga espiritu nakakulong yan sa panahon ni Noah, ang binabaan niya. binabaan niya. Oo. O yung hindi naniwala at hindi sumakay sa bangko. Oo. Hindi na binabaan niya. Oh, ito, basahin mo yung context. Context niya. Ayan, sige, tingnan mo yung context. 1 Peter 3:18. Yun ang kanyang binabaan. Oo. In the days of Noah. Verse Yun, 20. oo. Lahat ng tao doon sa panahon na yun. Oo. Kumakatok na sila eh. Ayun, gagawin natin. Ito, verse 20, oh. Sometime were disobedient. Oo. When Yan. once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, where he knew that his Yan, souls yan, were oh. saved by water. Diba? Again, long suffering. For how many years nag-preach siya? No? Nag-preach, di ba? Oo, 120. 120 Oo. years. 120 years. So, long suffering na yun. Para iligtas sila sa baha. Pero ngayon, maniwala kayo sa Ebanghelyo para iligtas ka rin ng tubig ulit. Isang linggo Sa na bautismo. hindi ko ba yung pagkakaya? Hindi na mabaha. Nilulubugan lang ng tubig ng ano. Ng Sinarado na. North Sagaray. Oo. So, ibig sabihin, yun na, yung sa context, malinaw yan. Nasa verse 20. Ginawa yan. Na yung mga nakakulong na espiritu dyan, ito yung mga naging disobedient. No? Panahon ni Noah. When the patience of God kept waiting in the days of Noah. Haba ng pasensya ni Lord dyan, ano? 120 years. Oh. For so many years na nangaral. Kaya pala Ano? ngayon. Mayroon pang 50. Hindi na kaya yung 50 years. Okay, in connection to our Lord Jesus Christ naman, sabi niya sa 10:17 ng John and 18,
Sabi nga, if death at the close of this earthly life is a cessation of conscious or other existence, what did our Lord mean when He said to the dying thief, "Today shall thou be with me in paradise"? Yan. Luke 23:43. And how could He then have preached to the spirits in prison in 1 Peter 3:18 to 19? And how could He have said in John 10:17 to 18, "I lay down my life, that I might take it again. I have power to take it again." Dahil dun sa kamatayan niya. Kaya siya bumaba. Diba? I lay down my life. Kung saan niya binigay yung kanyang buhay. Meron rin siyang kapangyarihan para kunin ito, bawiin ito, di ba? O ibalik ito. Yun ang pinaka-common, So, tuloy natin. How could He take back His life again if laying it down? Ibig bang sabihin, cessation of personal or conscious existence? Nung sinabi niya yon, na I lay down my life, that I might take it again. Oh, Ano ibig sabihin nito? I have power. Oh. Diba? What does it mean? Tuloy ko lang. And how could He then have said to His enemies, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up"? Yeah? John chapter 2, verse 19. But He spake the temple of His body in verse 21, and the very phraseology indicates that His body was but the abode in which He dwelt. Indeed, if death is extinction of personal existence, it is vain to talk about resurrection. Wala nang kung ang kamatayan daw po extinction ng personal existence, wala na raw pong katuturan, yung atin pong pag-uusap about resurrection. Diba? So, for then, the same person who died would not be raised again. And what is called resurrection would actually be the creation of another individual? No. Is it the creation of another individual? No. Sa atin po, sa inyong pananaw, di ba, pag namatay ang tao, Kristiyano ka, namatay, ang mabubuhay po ba ay ibang katawan? Individual uli. Hindi yung dati mong katawan, bubuhayin uli. Yung dati ba? Buhayin. Meron siya. Yung dati? Itong itsura natin, ito pa rin? Babago. Ang ibig sabihin, Oo. ikaw pa rin yun. Kaya lang, Yun pa rin? yung mga katawang panlangit na. Pero ikaw pa Glorified. rin. Yan. Mukha mo pa rin yan. Kaso Ayan pa rin? Magiging... ano ka makikilala? Glorified by it. Maputi na yun. Basta ikaw pa rin yung anong kulay ka, mamuti ka, pumuti ka. Isip baka kung may pakpak na tayo. Si Bishop pa rin yun. Ganun pa yun. Ito pa rin ba yun? Kung pumuti man si Bishop, Papalitan na ng glorified body. Papalitan na yung glorified pananaw? body. Kung katawang tabi ka mula, Kasalun yan. walang kasiraan. So, hindi yan. Ay, nasa city. Papalitan ka mo eh. Corinthians. Hindi, ibig sabihin Bishop, ikaw pa rin yun. Papalitan lang siya. Oo. Para Hindi. mangito pa si Rene Anong ikaw pa rin? Yung kaluluwa mo pa rin yun? O espiritu mo pa rin yun, pero ibang katawan? Ano yung tinutukoy niya? Kasi ano ikaw pa rin yun? Yung anyo mo, ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yung makikita. Kaya yung katawan na i-erase sa'yo, yung katawan nito, ikukuha niya, i-restore niya. Di ba? Ito, si Christ, nung nabuhay na maguli, inilibing. Nabuhay na maguli. Nung nabuhay siya na maguli, as is yung katawan niya. Na inilibing, yun na nabuhay. Nakilala nga si Maria. Di ba? Nakilala nga si Maria. Yung anyo. As is yun, di ba? Malinaw yun. Eh, sa atin mga Kristiyano, Practice pa rin. mga mananampalataya, yun pa rin ba? O glorified body nga lang siya. Papalitan na yung O iba, ibang katawan. Pero yung kaluluwa, yun pa rin. Yung pa rin yun. Yung katawan, di pa, my point is all about yung physical body natin.
Yung physical body din siya, gagawin na namatay. gagawin glorified body. Oh, yun pa rin yun. Corinthians, sa Corinthians. In a twinkling of an eye. O sige, 1 Corinthians. Yan mo na, 1 Corinthians. Tingnan niyo Papalit sa katawang sa 1 pandamig. Corinthians. In a twinkling of an eye. Tingnan natin. Change our body din. 51. Chapter 15. Change not ko ang karapado lang. Papalitan din yung pangatawan ng hindi na nasisira. Okay. Sige, sa 51. Tapos natin yung 50. Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Amen. Nor does the perishable inherit the imperishable. Ano yung perishable? Yung ating physical body. Di ba? Behold, I tell you a mystery. Ito na po ang mystery. We will not all sleep. Hindi lahat tayo matutulog o mamamatay. But we will all be changed. Baguhin. Tayong lahat ay babaguhin. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable. Yung mga namatay daw, no? Mabubuhay, imperishable, and we will be changed. For this perishable, ito, yung perishable na ito, yung katawan natin, Papalitan na. must put on the imperishable. Tama. O, di ba? And this mortal must put on immortality. Tama. Glorified O, glorified body na, hindi ito. Hindi yung namatay na ito. Yung katawan na ito, di ba? So, but when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then It shall be. will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. Wow. Yeah? Bishop, Oh. ang tanong dyan, Hmm. di ba sa First Thessalonians ba yan? Tama ko. 1 Corinthians. Tuloy ko, 40. Verse 40 na lang. Chapter 15, verse 40. There are also heavenly bodies. Oh, yun. No. And earthly bodies. Yun. So, itong earthly bodies natin, hindi ito ang ano. Bubuhayin. Di ba? Bibigyan tayo ng heavenly bodies. Heavenly body. No? But the glory of the heavenly is one, and the glory of the earthly is another. Oh, the glory of heavenly is one, the glory of earthly is another. Magkaiba raw. Magkaiba. Oo. Diba? Di ba? Nandiyan din, narito rin yan. Sabi roon parang ano, yung nalaglag, di ba? Parang binhi Nalaglag ang binhi, tapos tumubo, Tumubo. iba. Oo. Di ba? Hindi na yung binhi. Hindi na yung bili. Yung katawan natin mamamatay, malalagay sa lupa. Pag tubo, glorified body. Glorified body. It is not our Pero yung ito, perishable Bishop, body. Pero tayo pa rin yun. Oo, yung kaluluwa mo, yun. Tayo yun, ikaw yun. Pero yung katawan natin ito, balik na ito sa lupa. Perishable ito Ngayon mukha natin Hindi ito yung panlangit Yung mukha natin yung pa rin. may buhok na tayo, no? Ewan ko sa'yo. Hindi, yung mukha natin yung pa rin. Pero, yung kamalayan mo, din pa rin. Wala Di po ba? sa kamalay Bishop. Oo. Kasi Pero, kahit naman ng taas, basta, hindi, eh. ang ano lang sabi ko, merong iba ang katawang panlupa. At perishable yan, malalagay yan sa lupa, bibigyan ka ng imperishable body. Yun. Ang maliwanag. Ang katawang panlupa, mortal. Mm. No? Ang katawang panlangit, immortal. Yan ang Yun ang maliwanag. ibibigay sa atin. Iba kay Christ, si Christ, yung namatay, as is yun pa rin ang nabuhay. Sa tao, sa mga mananampalataya, iba po, malalagak talaga sa lupa ang ating katawang lupa. Mananatili dyan. Tama ba? Amen. Tapos bahala na si Lord kung anong, basta bibigyan tayo ng imperishable body. Heavenly body. Iba ang earthly body, iba ang heavenly Pero body. Bishop, paano to? Kasi ba yun? Kasi yung mga buhay at saka yung mga patay, sabay lang naman sila eh. Sabi sa First Thessalonians. Oh, sa 70 Okay. Babaguhin din. In a twinkling of an eye. Natin one eye, sabi ko Oo. kasi connection yan eh. Ganun din. O yung katawang ito, Babaguhin din. ito, alba. Ayun, bibigyan ka na naman bago. Sabi, talagang iti-taste niya to. Yun lang naman ang sabi, iti-taste niya to eh. Oo. Gagawin niya incorruptible to eh. Pero yung mukha ko pa rin. Ako pa rin. Basta merong malinaw dito na merong meron tayo perishable body,
na yun nga, at merong imperishable body. Yun ang maliwanag doon. Tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 15. Kasi, Di ba? Hindi siya mga Divisible yan. ibig sabihin yung katawan natin ng bulok na to, ba, nalibing na. So, Balik sa lupa. bubuhayin muli ito eh. Hindi siya, iba yun eh. Ibang body ibibigay sa atin ni Lord. Yung imperishable na heavenly, iba yung heavenly bodies eh. Oo, ang Ang ito kasi, di ba? balik sa lupa yan. balik. Oo, pero isabihin, hindi na to yung i-resurrect niya. Hindi na. Hindi na. Ibang body nga. May heavenly bodies. Kaya hindi nga pwede yan eh. Panlupa yun. Panlupa. May katawang panlupa sa lupa. Ang laman at dugo di Oo. magmamahal. Yun, di ba? Hindi ko sinasabi magmamali yung katawan lupa. Isabihin, yung katawan lupang ito, papalitan niya to eh. Papalitan. Papalitan talaga. Oo, hindi na nga yan. Kaya nga sabi, pag pinalitan, iba na. Oh, iba na. Alam nga. Tama yun. Hindi as is, hindi yun. Tama yun, Pastor. Para malaman mo kung ano naging katawan ni Kristo nung siya ibuli ano din tayo. Kaya mystery. Tumatagos tayo Kaya yun, tama. Mystery. This is the mystery. Di ba yung katawan ginawa nila kasi buhay pa siya? Behold, I show you a Hindi naman mystery. naiwan yun eh. Hindi naman, Oo. nawala nga, hindi nga nakita doon sa ano eh. Ipakikita Diba? yung mystery ng Diyos. Hindi nga nakita doon sa libingan yun eh. Oh. Ay, iba naman Pero, sa Panginoon. kay Christ as is yun. Iba yun. Yung katawan niya, yun pa rin. Iba rin. Kaya lang, binago rin. Oo. Binago ba yung Pang katawan niya? heavenly. Binago ba Kasi yun? maging Maliwanag na. tayo ni Kristo eh. Sa ating muling pagkabuhay, katulad tayo ni Kristo. Ito, verse 40, tuloy ko, no? Verse 44. It is sown a natural body. O, pag ganyan. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Amen. Magkaiba talaga. Hindi mo pwede ipilit natin yun na yung dati. Yung physical body, yan, ano yun eh. So also, it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Di ba? The first man is from the earth. Oh, yan, no? The first man, our physical body, from the earth. Earthly. The second man is from heaven. Amen. Yan, maliwanag. Oh. Wala na. Wala nang debate sa amin. Glorious body yun. Clarification lang. May second man talaga tayo. Panlangit din Panlupa, may panlupa talaga. Makikilala pa rin ikaw yun. Oo, Hindi, may yun. kaluluwa ka nga eh. Yung kaluluwa Oo, nga, oo, mag-ano nun eh. Yung body lang ang Dikta eh. sinilda. Pero hindi mo na maalala yung asawa mo. Hindi na. Wala nang konti. Wala na. Ano mo Wala na pag-aasama. Wala na. Oy, asawa kita dati. Okay. Wala na. Kapatid ko na. Oy, yan. Asawa Isa sa ko eh, usapin yan. panlupa lang yan. Brother and sisters na. Isa sa usapin yan. Okay. So, sabi nga, ano? Wala, alam natin. Wala. Tuloy natin. Para matapos lang itong ano natin. Sabi nga eh, this heresy is rise at the very doctrine of salvation. Yun. For if death is a cessation of conscious or other existence, how could anyone receive everlasting life? Oh, see? O, di ba? Oo. Kung wala nang kamalayan, eh bakit may buhay pa na walang hanggan pa? May buhay ang Ayon sa John 5:24. Di ba? Will they have to pass back from life into death again at the close of their earthly career? Surely the theory that all life and conscious existence ceases or is suspended at physical death is a denial of the present possession of everlasting life. So the possession of a body is not essential to consciousness. God is spirit. John 4:24. And was spirit without a corporeal body before the incarnation. Was he not conscious? Our Lord was put to death in the flesh. For 3 days, his body lay in Joseph's tomb. Was he not conscious during that time? And then, hindi wala raw po siya pakiramdam during that time. Sabi nga, the angels are spirits in Hebrew 1:14. Are they not conscious? And surely our Lord would not have preached unto the spirits in prison if they were not conscious. Nag-preach eh. Kaya nga nag-preach sa mga spirito nakakulong eh. May pakiramdam yun eh. Di ba?
So, yung kaluluwa nila, o spirito, pero yung katawan, yun lang yung unconscious. The Apostle Paul surely did not believe that the elimination of the physical brings unconsciousness. For he clearly states that while he did not know whether he was in the body or out of the body, when caught up to the third heaven, he was an intelligent witness of the unutterable things seen and heard there in 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 7. Meaning to say, siya yung nakaranas talaga noon. Yan din nila siya sa third heaven. Si Paul yun. Si Paul. Hindi siya nagkakwento na ibang tao. Oh. Siya mismo naka-experience ng mga gano'n. Ibig sabihin, may consciousness. Di ba? Din nila sa din siya. Okay. Yung nga lang sinabi si Crespo sa prison, mag-aral. Okay, so hanggang dyan na lang muna tayo. Lord, amen. So, mag-usapan natin sa susunod, the soul does not sleep in death. Oh, ayan, di ba? Hindi natin kumatayan. Ayan ang pag-usapan. Kapag ikaw nandun na sa impyerno, wala nang tulugan yun. Walang, Kasi day na dito lang sa lupa, doon wala na. bakit sa Thessalonians sinabi niya, di ba? Natutulog. Sa Daniel na First Thessalonians, di ba? Ano ibig sabihin na naman ng natutulog? Is it unconscious? Oh, di ba? First Thessalonians chapter 4. Okay, that's all. Thank you po tayo mauna sa for your time. Sinabi, hindi siya patay, hindi natutulog lamang. Oo nga, di ba? Tulog lang eh. Papatunayan lang na yun namamatay, mabubuhay ulit. Ano Ano lang ibig sabihin doon? yung pagluwa o yung katawan. Katawan. Sabi ng Smith, na pag Kailan po natin susunod? Hindi pa sa wala pa sa Sabado. Saturday po, 10 a.m. Dating ng pag-uubdo pa lang Ah, sa ba? mga Ten. parang Tama. tayo. And then 12 po. Ganun yung nabasa. 12 yan. 12 to 12 to 2. Ito pala. Ayan, oo. Yan ka muna. 10 to 12 yan, second year. Okay, God bless po sa mga nasa online. Ay, di po ba 12?